Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong bagyo. Mga lodi, gravities no. Hoy, baka bumabaha dyan sa inyo mga idol. Mag-ingat kayo mga lods Tandaan nyo, safety first before everything else. Mga lods no. Grabe. Lahat ng post puro baha. Mga idol. Grabe no, lahat ng mga post sa Facebook bumabaha dito, bumabaha dyan. Wala bang bumabaha ng crypto dyan? Wala bang bumabaha ng green candle, mga idol? Grabe. Search nyo mga lodi. How much is the flood control fund every day in the Philippines? Search nyo yun mga lodi. Every day every day may pondo ng how much. Tanong nyo sa flood control. Magugulat kayo. Kung magkano. Tapos nakikita niya bumaba ang daming basura. Grabe, sa kaya napupunta yun, no? Grabe talaga ang Pilipinas talaga. Nasa Pilipinas nga, kaya ganyan. So ito yung ating day ng ating crypto bubble, mga idol, sa hour natin. May mga pumap, may mga ano lang to, parang boring pace, parang ganun mga idol, no? Pero si XRP hindi siya boring pace mga lods 3.6 na siya. Yung all-time high niya na 3.666 malapit na mga idol. 3.65 na 65 na. 'Di ba? So ayan na yan mga lods, grabe na yan. Ayan oh. Ano sa palagay nyo ang mangyayari dyan mga lods? Ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. 'Di ba sabi ko nga sa inyo bukas magsasalita si Jerome Powell, di natin alam kung magre-resign na yun. Diba? Yun yung bali-balita mga lods Baka mag-resign siya tomorrow, Tuesday. Magsasalita siya, diba? Pero abangan pa rin natin yan. So ito na. Mag-news na tayo. Meron tayong mga grabeng balita ngayon. May mga nakakatuwa, may mga hindi nakakatuwa, may mga nakakalungkot. So kwentuhan tayo ngayon mga idol ngayong gabi ng Monday. So bukas wala nang pasok, no? In-announce na agad na wala nang pasok kasi grabe naman talaga yung habagat mga lodi. At meron pa tayong binabantayan dalawang low pressure area. Dahil naging weather report na ako Binabantayan tayong dalawang low pressure area na nandun din, mahatakin yung habagat. Habagat di nauubos no? Ganun lang ng ganun. Bagsak lang ng bagsak ng ulan, walang katapusan. Taragis na habagat to. So ayan. Dito muna yung una nating news mga idol. Ito medyo pinaka yung manig ngayon to mga lods. Sa mga hindi pa nakakalam, ewan ko kung nabalita na to sa mainstream media kasi gabi na to kakapangyari lang nito. So tapos na yung mga balita Hindi ko alam So tragedy in Dhaka. Military jet crash kills at least 19 at school. Grabe, sa eskwelahan bumagsak yung jet. Mga lodi, 19 yung namatay na estudyante sa Bangladesh mga idol, no? A Bangladeshi Air Force training jet crashed into Milestone School in Dhaka, killing at least 19 and injuring over 100 person. Footage shows flames and thick smoke at panic students and parents fled the scene. Officials say the death toll may rise with dozens hospitalized for severe burns. The government has promised a full investigation and emergency. Grabe to. Isipin mo, parent ka, tapos biglang nabalita mo sa school ng anak mo may bumagsak na jet, tapos maraming namatay. Ma-stress ka talaga dun. Talagang kung ako yung tatakbo talaga ako dun ng matindi talaga na naaping yung anak ko. Diba? Grabe to. So, confirm na kasi mga idol na 19. Marami na nga nag-post na rest in peace sa 19 students something sa ibang post mga idol Pero ano talaga to, trahedya to. Isa na namang trahedya no, na naganap dito sa Bangladesh mga idol, no? Grabe. Ba't ganun? Ba't wala sa Siguro nabutas yung building. Pero grabe mga idol no? So, nakakalungkot to mga idol. No? Ito kasi yung unang report niya video shows. Yun na nga. So ito yung ibang mga picture sa school.
So grabe ito, ang lakas ng apoy. Ba't kaya pag mga air vehicle, no? Ang lakas ng apoy. Siguro iba talaga yung gas niyan, no? Grabe yung apoy, kahit na onting lang, boom, talagang liliyab ng matindi. Iba talaga yung jet, ano no? Hindi ko alam ang tawag doon mga idol So nito nakakalungkot to. At rest in peace. Bukas titignan natin kung ano yung mga susunod na follow-up na balita dito, mga idol, no? Pero ito may mga nalungkot din, mga idol, mga content creator na binan sa Meta. Dahil nagpo-promote ng Sugalord. Ayan mga Lodi. Meta allegedly takes down 20 influencer page linked to illegal online gambling. Tawag dito. Meta has reportedly removed the Facebook page of at least 20 influencers for allegedly promoting an authorized online gambling site. Influencers whose page were taking down allegedly include si Boy Tapang, ayan, 5.5 million followers, no? Tapos mariremove ka lang sa Facebook. Nako, si paano ba sabihin ito? Si Shashna Laparan, ito ata yan yung babaeng to. 9.7 million followers. Si Kuya Lex TV, ano content ni Kuya Lex TV? 100k followers. At si Mark Anthony Fernandez, si Dax. Dako to Si Dax, mga idol, na meron 242k followers. The alleged removals come from advocacy group Digital Pinoy filed a complaint backed by the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mga idol, no? So sila yan. So ito yung 20 ata, mga lods na listahan. Si Shashna, si Boy Tapang, Mark Anthony, Kuya Alex TV, missing Jean Bilog siguro, hindi ko alam Jean Bilog. So grabe, 4 million na yung mga followers nito. Si Eka, pero sabi dito ni Boss Nico, pa-check nga lods kung buhay pa mga page nila. So ayan ito raw yung di umano natanggal. So hindi pa natin sure. Si Aklas din kasama si Ann Mini Vlog, Gangster Squad, Awit Gamer. Ito si Awit, wala ka talaga to. Puta, tigas ng mukha nito. Talagang kung mag-promote ng sugal to, talagang bayabas pa to, mga idol, no? Lahat ng pinopromote niya, mga pinapakita niya, puro mga kasinungalingan lang, mga idol. Ano niya, tandaan niyo yan. Mga pera-pera niya, yung mga binibili niya something, wala yun. Niloloko lang kayo nun. Ayan, si Hypebeat, mga ka-dreamers, Salas, Jinky, Gale, Ocarisa, Prisco Gaming. So ayan, mga idol, no? Ito yung daw ng mga nalungkot ngayon dahil yung mga pinaghirapan nila nawala na. No? Siguro sapat na yung kinita nila sa sugal para mabuhay sila. Kapalit ng channel nila, mga lods. Ano yun kaya ang sinabi, worth it ba na mag-promote ka ng sugal? Kung sa tingin mo bawal at baka balang araw maban ka. Yung iba, sige, worth it yan, ganyan, promote tayo, kumikita tayo Ngayon wala ka ng platform, bawal na mag-promote ng sugal. Dahil kaya ka nga nag-promote ng sugal kasi hindi na gumagana yung content mo. Ganun yan sila Awit, hindi na gumagana yung content niyan. Sabihin natin may nanonood pa rin sa kanila, pero yung sugal ay doon na lang talaga sila yung main na parang income nila, yung pagpo-promote nila ng sugal. Paano yan? Ban na sa Pilipinas, tas wala ka pang platform. Ano ang gagawin mo? Worth it ba? Nakaipon ka ba ng pera ng mga audience mo para mag-umpisa ulit? 'Di ba? Parang ganoon 'yun mga lods So good luck na lang sa kanila, mga idol. Sana natuto na sila ngayon, mga lods, no? Ayan. Dami, 'di ba? Pinakamaliit nila nasa 68k. Pero halos ang daming million followers ito na, punta na tayo sa crypto. Bago tayo mag-start, sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, nandito yung link natin sa description. At syempre, palike muna ng video pala, mga lods, no? Palike muna ng video, mga idol. At syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At super thank you sa mga nag-join at sa ating membership at sumusuporta sa channel, mga lods, no? Mahal ko kayo lahat, mga idol. Sa mga gustong sumuporta, nandiyan yung join sa tabi ng subscribe.
Kung ayaw nyo, walang problema sa akin. Hindi ko kayo pinipilit. Wag na. Wag kung ngayon pa lang. Wag na. Ako pa lang nagsabi, wag na kayo mag-join. Si Robert Kisaki, saya niya dito. Entrepreneur Robert Kisaki warns that bubbles are about to burst, predicting gold, silver, and Bitcoin will crash alongside other assets. So magkakaroon daw tayo ng flash crash o kung ano man, mga idol, no? So pero sabi dito sa mga comment, huwag kayo maniniwala dyan kay Robert Kisaki. Maraming beses na nagkamali yan. Although nakachamba siya sa libro niya, kung ano-ano yung mga pinagsasabi niya doon, maraming naniwala. Sabi nung iba, hindi ako nagsasabi pero may mga, nung binasa ko kasi yung libro niya pero hindi ako bumili. Dinownload ko lang. pero okay din naman, nakaka-inspire. Pero syempre yung iba na parang iba na daw kasi ngayon mga lods iba na yung lakaran ngayon. So marami nang kumukontra sa kanya. Tsaka unang-una pag nagpa-interview to si Robert Kisaki, talagang entitled to pag nagkasalita to, mga lodi. Yung nag-interview nga sa kanya, sinasaway, ano ba? Magsasalita ba ako? Ikaw yung magsasalita. Patapusin mo ako pag nagsasalita ako. Parang ganoon yung ginagawa niya Medyo siya, mayabang ng konti sa tingin ng iba, mga idol, no? So ngayon, maraming kumukontra sa kanya, ganyan sa sinasabi niya. Pero hindi rin malayong mangyari yung sinasabi niya na magkaroon tayo ng crash, mga idol, no? So ito pa, breaking. Nako, ito maganda sa H-bar to, mga idol. This is huge for H-bar. BlackRock, Fidelity, State Street among many other massive money market funds tokenized on Hedera mainnet. This potentially bring billions of tokenized real-world asset value to Hedera. Follow for updates. This could be a big week for H-bar investor. So ito, good news daw to sa H-bar, mga idol, no? Some interesting tokens were just created on H-bar mainnet, and they look like tokenized money market funds from RCAX, or kung ano man. Ayan, mga lods, no? Ako, sabi ko nga, dahil medyo lumilipad kasi ngayon yung mga coins, nagtitrade lang ako. Pag kumikita ako, nilalagay ko lang muna sa stablecoin. Hindi ko muna siya binibili. Once na magkaroon ng konting drop, siguro doon ako babanat, mga idol. Doon ako magbobodega. Pero ngayon, iniipon ko muna, mga lods, no? Nasa $400 o mga ganun. Iano natin, bibili natin ng kung ano man na wala pa ako. Kung wala pa ako, iba kasi meron Michael Saylor strategy buys 6,220 Bitcoin worth $734 million plus dollars, mga idol, no? So si Michael Saylor, usually kasi pag nagpo-post si Michael Saylor ng ganito, nang yung pinapakita niya yung kanyang ano bang tawag diyan? Ito, ayan Pag nagpo-post siya nito, yung yung gantong orange niya na bilog-bilog, usually kasunod niyan bibili na siya, mga lods, no? Asan na ba yung mga post niya na ganyan? Marami siyang ganyan lagi. Nagpo-post siya niya. Kaya na marami na kasing post to si Michael Saylor So usually pag pinopost niya yung tuldok na yon, orange dot, ayan, tulad niyan. Some weeks just don't. Yan, pagka-post niya niyan, tas saka siya bibili ngayon. Meron ng post siya na bumili sila ng, ayan, strategy has acquired, ganito, ganyan. Usually ganun pag nagpinopost niya yon. So nag-post siya kailan ba yon? Nung kahapon ata to kahapon nga. Nag-post siya nito kahapon, so ngayon bumili siya ulit. Diba? So ganun. So sino pa ba yung mga bumili, no? Tataka ka no? May mga nagtatanong sa comments, sino kaya nagbibigay kay Michael Saylor ng pambili ng Bitcoin? Di ba? Sabihin din yung mga investor niya, mga bumibigay sa kanya. Sabihin ng iba, ba't di na lang sila bumili ng sarili nila? Ba't pinapadaan pa nila kay Michael Saylor? Di ba? So, nakapagtaka, mga idol. So, kayong bahala mag-isip nabasa ko lang yung tanong na yun Tapos may mga sumagot. Sabi ko nga, kulit nun So, dito, eto naman, si Trump din,
Napanood ko kanina yung video ni Boss KGX. So tama naman yung sinabi niya na nalinawan ako doon, no? Trump media buys 2 billion worth of Bitcoin and Bitcoin related securities. So tama yung sinabi na yung mga ganitong news dapat bullish to eh. 'Di ba? Kasi ultimong presidente ng United States, yung mismong Trump media niya, bumili ng 2 billion worth. Sila Michael Saylor, na 700 million, ganoon lang yung mga binibili na. Ito isang bagsakan, 2 billion. Sino to? Presidente. So, ibig sabihin, mga idol, dapat sobrang bullish nito yung mga investor. Uy, ba't bumili si Trump ng ganun? Hindi naman bibili ng magpapalugi yun. Baka may mangyayari sa Bitcoin. Tara, bili tayo. Ganun dapat yung mga iba, di ba? Kumbaga, nangahatak yung mga ganitong post yung mga ganitong news Pero ngayon wala, 'di ba? Walang nangyayari. Ba't kaya mga idol? 'Di ba? Wala pa rin. Kumbaga nasa 118 pa rin. So parang hindi kumilos man lang si Bitcoin, 'di ba? So tama yung sinabi ni Boss KJ, sabi niya, baka naman kasi hindi totoo. 'Di ba? Baka pino-post lang, pwedeng hindi natin alam kung totoo, baka naman hindi naman pala totoo, 'di ba? So, yung mga ganito kasi, mga platform na mga sikat na kunya, 3 million, ganyan, pwedeng legit lang everyday yung mga binabalita nila, no? Pero hindi natin alam, baka may mga news din sila na bayad. So, hindi natin yun sure. 'Di ba? So, wala yun, iniisip ko lang, hindi ko sila pinagbibintangan. Pero kasi, bumase lang ako sa isip ko na, kung ganito yung post o yung news, dapat bullish to sa Bitcoin. Pero bakit hindi? 'Di ba? Kung XRP yan, puta, baka umangat na yan. 'Di ba? Kung Trump media buy 2 billion worth of XRP, boom, taragis yan. 'Di ba? Ang lupit nun kung ganun mangyayari. Tingin nyo. Sabi dito ni Digital Asset Investor, am I the only one that finds it interesting that Trump and his family own tons of crypto, but they never show XRP holdings? They won't say XRP out loud. They applied for an ETF that will hold XRP. Tandaan nyo yan. Pero hindi sila nagsasalita tungkol sa XRP. They just can't say it out loud. That's one bullish tale, sabi niya. Bakit nga naman, di ba? Halos lahat, maski sa mainstream media, parang lagi nilang tinatago yung XRP. Sobrang, sa tingin ko nga sa lahat ng coins ngayon, XRP yung mga maraming news na magaganda, good news, puro adoption Pero hindi sila mini-mainstream, 'di ba? Ang nag-news lang sa kanila yung mga content creator na XRP, tulad nung iba ng mga content creator na XRP. Pero yung makikita mo na binabanggit sa mainstream, sa PAX or sa wala, mga loads, no? Minsan nga lalabas pa rin sa screen nila Bitcoin, Ethereum, tapos Litecoin. Hindi nila nilalagay yung XRP. Magtataka ka Sabi ko, ba't Litecoin yung nakalagay dyan sa top 3? Ang top 3 natin, Bitcoin, Ethereum, tapos XRP. May BNB pa nga may Solana pa. Ang layo pa ng Litecoin. Asan yung Litecoin? Ito. Nasa 24. Tapos makikita nyo sa news, sa background nila, sa monitor, pinapakita yung chart ng Bitcoin, ng Ethereum, tapos ng Litecoin. Dahil wala XRP. Nakita ko yung news na yun. Sabi ko, kulit dito. Ba't kaya ganun? Di ba? So, ayan mga lods So, tapos, eto naman, si Secretary Bessent, no? Scott Bessent, we're in no rush to close deal. So mas importante sa kanila yung solid na deal Talks are moving along, but important things here is the quality. Ayan. But the important thing here is the quality of the deal, not the timing of the deal. So gusto niyo lang yung quality, mga idol, no? Yung sobrang ito solid tong deal na to. Hindi tayo nagmamadali, pero kumbaga slowly but surely, parang gano'n, no? We are more concerned with high quality deals than getting these deals done by August 1st. Pero, yung August 1st kasi importante yan mga lodi, no? So, isa pa sa abangan natin yung August 1 na yan. Sana, sana maging solid to.
mga lods, bago mag-August 1, no? So, ito pa. The Clarity Act just made things simple. So, parang sinabi niya dito yung Clarity Act, no? If a blockchain is decentralized, it's a commodity CFTC. If it's not, it's a security, yung sa SEC, no? Kaya ka madidemanda. That means project like XRP could finally get the green light. So, isa pa to, yung Clarity Act, tapos yung Anti-Something Act pa, no? Na napipirmahan ni Trump. Isa pa yun sa mga inaabangan natin. Nauna kasi yung Genius Act, eh. Mga lods. No? So, punta naman tayo dito. Ito, ang ganda ng sinabi dito ni Bill Morgan. Then and now. 55 billion in escrow in late 2017. Nasa 55 billion pa yung nasa escrow. Ngayon, wala na. Mga lodi, ngayong 2025, nasa 35 billion na lang yung nasa escrow. Mga lods. No? So, yung nabawasan na ng halos 20. Ba? 20 billion. Mga loads. So, escrow now. 35.9 billion XRP na lang, mga lodi, no? Sabi dito ni Dr. Abinash, Bitcoin maxis will say that Ripple is dumping on retail. On the other hand, they can't say that Ripple holds the majority of XRP. Alam nyo mga idol, kapag hindi nyo, lalo na kapag maxi ka, syempre, nakapokus ka lang sa Bitcoin. Hindi mo pinag-aralan yung XRP, no, yung Ripple. So, kasi once na, sa akin lang to sila, kung ano lang yung nakikita nila sa mga post na ganito, ganyan, sila pinapaniwala nila yung sarili nila, kung ano yung paniniwala nila sa XRP at sa Ripple. Pero kung totoo, kung i-research mo yan, mga lodi, siguro isa rin sa reason yun kung ba't di nila ni-research, kasi baka lumipat sila pag ni-research nila. Pag matuklasan nila yung ganda, ay, lipat na lang ako dito. Baka ganun. So, kaya hindi na sila nagre-research. Nagpo-focus na lang sila sa Bitcoin. Mga idol, no? Pero, nasa inyo yan. Bahala kayo, mga lods, no? I'm not a financial advisor, sabi ko nga. Huwag kayong bumase sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins. Isa lang akong tambay na nagtitrip mag-content ng crypto. Ayan. So, okay, makinig sa akin. So, ito na. Punta na tayo, mga idol. Grabe. Ito na yung mga news natin. Last news natin to mga to. Tatlo to So, ito grabe Engineer Shane Wington build a robotic barber capable of cutting hair using scissors. The robot is programmed with multiple haircut style to choose from. So, isipin nyo, talagang mawawalan na ng trabaho yung mga barbero sa atin, mga idol. Grabe naman yan. Pero sa tingin ko, pagdating sa paggupit ng buhok, mas kunyari tao ka, mas prepare mo pa rin na tao yung gumipit sa'yo. 'Di ba? So, depende na lang yan. Ewan ko na lang sa future, mga idol. Pero ako, kung tatanungin nyo ako, mas gusto ko pa rin na magupit sa akin tao. Kahit sobrang galing pa ng robot na yan, mas gusto ko pa rin yung tao, yung hinahawakan yung mukha ko. Marap ka dito. Yung mukha. Tumingala ka. Ganun. Diba? Kayo mga lods, tanungin ko kayo. Kahit na sobrang galing ng robot, mas prepare nyo ba na robot yung magupit sa inyo? Siyempre ako barbero. Kasi ginupitan ka na, kinuwentuhan ka pa. Kaya nga, pag may kwentong barbero, di ba? Ganun yun. Grabe naman yun. Nagkukwento ba yung robot na yan? Kung nagkukwento siya, baka pag-isipan ko pa. Pero hindi Talagang sa tao lang tayo, mga lods. Bukod dyan, ako, ito pa mga mawawalan sa tingin ko lang Got a friend who's one bad day from snapping. Sabi dito, here's your lifeline pala, sorry. A fully automated massage machine with 2 robotic arms, each flexing a wild 8-axis of motion. No? That's deep tech for deep issue. No Enya, no awkwards, how's the pressure? So, ayan kumbaga, walang awkward moment kasi yung iba hindi sila nagpapamasahe kasi syempre parang nahihiya sila something na ganun, parang ako. Build like a factory robot, feels like a monk with a mechanical engineering degree. Send this to someone before their spine files for divorce. So ito mga, ikaw pa magpipili, no? Meron siyang may access siya doon, no? Kung anong gusto mong massage, mga idol. Ayan, no?
Na, kung hindi ka satisfy, ayan, pwede ka pumili, may mga choices. Gusto ko ganito. Hard. Ang pangit lang dyan, walang spakul. Talagang robot lang. Massage ka lang na malupit. Diba? Pero yung balak mo, wala dyan. Mga lodi, baka baka magkapasa ka dyan. Mga idol. No, so ayan, yung ano. Grabe, no, napapalitan na tayo ng mga robot Grabe naman to. Barbero, tapos masahista. Ito pa, mga idol. From leg day to lazy mode, walking just went cyborg. You're not watching a punky AI video or reading Asimov, sabi dito. The WIM is a real wearable robot that makes walking either a workout or a breeze. So ito yan mga lods, so yung nakakabit sa kanya. In exercise mode, it fights your every step. So your leg gets jack. So parang kukontrahin niya yung yung hakbang mo. Pagka ganun, kapag gusto mong mag-exercise. Parang meron kang weights siguro, parang ganun, no? In assist mode naman, it does half the walking for you. Like your lower body just got upgraded to premium. So ibig sabihin mga idol, kapag naka-assist mode ka, parang dinidetect niya yung movement mo. So siya na mismo yung kalahati ng pwersa na kailangan mo. Siya na yung maglalakad para sa'yo. No? So ano pala to, mabisa to, paglasing ka na, siya na yung maglalakad sa'yo. Hindi ka na isang hakbang paabante, dalawang hakbang paatras. Paglasing ka na, lalo kang lumalayo sa pupuntahan mo Isa abante, dalawa atras Di ba? It's like a gym and hoverboard had a baby. Ayan. And you were it like a funny pack. Ayan mga lods, ang angas pa tignan, para ka naka-automail. No? Alam niyo automail? Sinunod sa inyo ng ng Full Metal Alchemist. Ayan, si Ed naka-automail yan Yung paa niya tsaka yung kamay niya. Ang gumawa ay si Winry. Ayan, ito pa isa No? Talagang para kang may suit na nakatumutulong sa iyo, no? Parang raw nag-upgrade yung paa mo 'Di ba? Pwede kaya sa mga sports gamitin, 'di ba? Syempre pag pagod ka na sa basketball, para makababa ka pa ulit sa kabilang court. 'Di ba? Pwede yan siguro kung kayo lang. No, pero pag paliga bawal. Unfair. Is it unfair? Sabi. Ayan, may mga charger po. GG ka dyan pag nalobat ka. No? Makit ka ng bundok, nalobat ka. Wala pa naman charge yan sa bundok, mga idol. So, ayan. Ano to? Wala to, mga lodi. So, ayan. Okay, yun yung news natin ngayon mga idol no? So, grabe. Nag-stroll kasi kami kanina Nag-food trip kami sa malayong lugar, mga lods. Kaya sabi ko, kailangan ko pa rin makauwi. So, ayan. So, bukas na ako magbabasa ng comment, mga idol. Actually talaga, pagod na ako sa maneho. Nag-drive ako kung saan kami nagpunta. Pero, ayan, nag-update pa rin tayo. Naghanap tayo ng mga news para sa inyo ngayong gabi. At least kahit pa paano, nakapagkwentuhan tayo ng content, di ba? Nakapag-update tayo ng content, nakita natin yung chart, no? Nakasilip tayo sa ating crypto bubble, and then ayan, no? So bukas na lang mga lods, babawi ako sa inyo, promise, no? Yun mga idol, love na love ko kayo lahat. Huwag nyo kalimutang i-like yung ating video mga lods, no? So ayun lang ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo mga idol. Subscribe kayo sa mga hindi pa nakasubscribe, mga idol. At kita-kits tayo bukas ng umaga. Total wala namang pasok bukas, so baka I don't know kung anong oras tayo mag-update. Sana maaga ako makapag-update bukas. Pero dahil walang pasok, malamang maganda-ganda yung update natin. So kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe. I can't say subscribe that fast. Sige, dahan-dahan lang. Subscribe to C Clubs TV. Subscribe to C Jeblon. Want to subscribe to me? It's linked into the description. Also, I'm so sad because there's no pasok because I love school. Really? Yeah, I do love school. Okay, So keep safe.
Bye! O, ayan mga Lodi. Keep safe lang ha mga idol ngayong bagyo. Kita kits!